Kaya po ng dalawang may-ari natin. He is a man of God. Ladies and gentlemen, without much further ado, palipitan tayo ng lahat. Are you excited? Tumanin, are you excited? Isang milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon trabaho para sa ating Vice President Sir Charles Estes! Oh, good morning! Palabayan natin, Adrian Del Rosario! Ang iyo ang palakpak nyo? Bagay ba? Bagay? Hindi. Okay lang yun. Bago pa rin naman eh. Yes! Good morning sa inyo lahat! Wow, jump pack tayo. Good morning, Justin TV. All over the world, thank you for watching AIM Global. Anyway, sino dito mga silver executive? Taas ang mic. Gold executive. Global ambassador. Distributor. First timer! Ay, meron! Isa, sino first timer? First timer, 2, 3, 4. Ay, dami, no? Thank you. Bye-bye mga first timers. Welcome po sa OPP. Opportunity Presentation. Anyway, ang topic ko is very important. Gusto mo maging leader? Gusto mo maging, alam mo yan, maging superstar ng AIM Global? Alam mo, wala kayo tagbuhay-buhay kalusam. Yung mga itsura nun, yeah! Wala na, mukhang drain na kayo. Tinan nyo nga katabi niya, tinan nyo. Mukha bang payaman o mukhang palugin? Ha? Ano ba yung tsura ng taong payaman? Nakangiti, agresibo, excited. Pero kung yung tsura, parang lugi na, wala na. Okay. Anyway, my topic is very important. Ever since nagpunta ako sa networking, isa lang napansin ko, people who became successful are leaders. Tama mali. Pero being a leader, hindi binata. Being a leader, isang karakteristik na isang leader, marunong humawak ng mic. Guys, marami ako nakitang iba't ibang companies, specifically sales, lalo ng networking. Isa lang napansin ko, karamihan na nasa-succeed o nagtatap, lalaki. Hindi ko nila lahat. Pero majority ng mga networking companies na narinig ko, nakita ko, lalaki ang top distributor. Name it. Bakit anong meron sa lalaki na wala sa babae? Merong mic? Talaga, may iniisip nyo eh. Marunong ng mic. Isa na napansin ko, ang mga babae, emotional. For example, late na. Di ba nang iniisip? Yung uuwian. Babae ka eh. Pag may asawa ka, hinahanap na. Pag may kausap, negative. Ano tsura? Ang mga lalaki, pag ayaw mo, wag mo kung ayaw mo. Gano'n ko simple. Yung mga babae, hindi ba kasi binatrabaho po? Ha? Kaya ito sasabihin ko sa inyo mga kalalakihan. Pag hindi kayo nagsaksig dito, mag-isip-isip kayo. Baka hindi kayo lalaki. Ha? Tingnan nyo, mga kalagayan, tingnan nyo lalaki na tabi nyo, tingnan nyo, sabihin mo sa kanya, mag-isip-isip ka pag hindi ka nagsaksid, ha? Pag nag-quit yan, bading yan. Tandaan nyo, pag nag-quit, bading. Anyway, masasya na kayo, ganun po na topic, ba't ako nagkaganto, in-explain na ba sa inyo na mayroon bukas? Parang sa iyo in-explain. Tomorrow, meron kaming Thanksgiving ng AIM staff. So kami mamayari, nagbunutan kami kung sino magiging kasama namin sa mga staff. So around mga 10 sila, 10 per owner, mag-perform kami tomorrow. Arabian yung team. Last year, Hawaiian. So kailangan kasama kami sa mag-perform. Ang prize is 150,000 sino mananalo. Eh hindi naman kami siyempre kasama doon sa paghahatian. Ang sa amin lang, karangalan. Ito mo, Arabian. Eh siyempre pag Arabian, kailangan, may bigote. Eh dito walang tumutubo, dito lang tumubo sa akin. Kaya bukas, kukulayan ko pa yan. So kailangan, magaling tomorrow. So pagpasensya mo kayo. Kahit pa naman ang topic ko yung ito. Ano yun? Public speaking. Pag gusto mo maging successful, dapat marunong ka humawak ng mic. Kahit takot ka, wala kang choice. If you want to become a successful networker, hahawak at hahawak ka ng mic.
We are in the business of make-believe. Sabi mo sa katabi mo, make-believe. Pag sinabi yung make-believe, yung parang kinakausap nyo, pinapaniwala mo sa kanya na pwede magbago ang buhay niya. And the moment na sinabi mo yun, kailangan lumalabas sa'yo, sa puso mo, hindi na sa salita mo. Kailangan maramdaman nila. Yan. Okay. First topic, para saan ba ito? Sa computer. Yan, yun yung first topic ko. Second topic, yan. Ay, hindi na nyo? Yan. Hoy! Ano yan? Ha? Ay, kabila? Oo! Yun! ABCs of a good network public speaker. Parang wrong grammar. Sino ba gumawa nito? Okay. ABCs of a public speaker. Public speaking. So, eto na, marami akong librong binabasa. Sa dami ng librong binasa ko about public speaking, isa lang napansin ko. Majority dito, kailangan magaling ka mag-English, magaling ka magsulat. Ang problema, paano kung networker? Hindi naman mag-aaral pa ba ng lahat ng yun? Napakahirap. So, ako, ang ginawa ko, binase ko sa experience ko yung topic ko. Hindi ko lang doon sa mga librong binasa ko. Kasi para doon yung sa mga tao nag-write, nagsusulat, yung mga nag-train ng tao, yung mga nasa politics, yun kailangan nila yun. Pero networker, ito ang kailangan mo. Gusto ba malaman? Okay. Doon na topic na ito kanina. Appearance. Bakit napaka-importante appearance? Well, mga kaibigan, first impression last. Always remember that. Yung unang itsura mo, tumatagal yan, hahaba po yan. So in effect, kailangan bago magsalita, kailangan power dressing ka, maayos itsura mo. Pag sinabi maayos ang itsura, bagay yung suot mo, hindi lang yung formal, pero hindi naman bagay. For example, nagpakulay ka ng buhok, o hindi naman bagay sa'yo. Nakuha niyo ako? Ayan. Nag-makeup ka, kapal-kapal ng makeup ko. Yung suot mo, hindi bagay yung kulay. Bossing. Power dressing. Bakit? First impression last. Hindi lang yung appearance sa damit, including pati yung buhok mo, kung stylish pa ba o hindi na. Yung kulay sa babae, tawag ito. Nail polish mo, importante yun. Yung iba naman, yung buhok sa iyo, hindi ginugupitan, mahaba mo, mahabas ang ganun. Nakuha niya ako, appearance. Ano pa? Yung iba naman, pag nagsasalita, buo-buo yung laway dito, may nakita ka speaker na gano'n, buo-buo yung laway dito, bumulbilog. Hindi pa nagsasalita ka ng sabi ng mga tao, hindi nila alam yun. Pero kailangan, meron kang kaibigan, na sasabihin sa'yo, para sa next time nagsasalita ka, hindi mo naramdaman kasi kung nararamdaman mo yun, hayaan mo buo-buo yung laway mo. Ang gagawin mo, may panura, punas-punas ka ngayon. Nakuha niya ako? Dahil naalala ko sa Pampanga, sa Itaco, public OPP, tawang mga tao. Kaya ako pa ng problema ko, nag-stutter ako. Kapag sobrang energetic ako, excited, yung mga sinasabi ko, naghahalo-halo. Kaya nag-bibigyan mga ganun. Ang masakit niya, pag nagagan, tumatalsik na ako laway ko. Eh, minsan may babae sa harap, tawang-tawa, talsik laway ko, bilang talaga laki! Shoot! Sa bibig! Sorry ko. Sabi ko, talagang sorry ako, kitang-kita ng lahat eh. Sorry, sabi ng babae, okay lang. Para tayo nag-lips to lips. Ha? Appearance is very important. Babantayan niyo yung itsura ninyo. Next, body language. Well, ano ang sikreto sa body language? Ano importante pag ikaw ay pumunta sa harap? Ha? Confidence. The moment nung pumasok ka, baka kailangan, hindi ka, alam mo yan, nakaslouch, kailangan, taas mo, confident ka kung magsalita. And one of the speakers na narinig ko, very confident magsalita, ano saan? Sino? Adrian Del Rosario. Totoo! Alam nyo, meron akong isang tao na ginagamit ko siya, magaling siya kasing mag-gauge kung sino yung magaling, sino hindi. Sa lahat ng pina-attend ko, sabi ko sa kanya, sino sa'yo ang pinakamagaling dyan sa lahat na natinan mo sa speaker sa Global? I was expecting Pastor John. I was expecting Georgian Gonzalez. Ano sabi niya? Adrian Del Rosario. Talaga? Alam mo, sige nga, di nag-seminar siya. Pinag-CD ko yung topic niya. Pinakinggan ko. Hindi ko siya nakikita. Oo nga, ang galing magsalita ni Adrian. Very confident. Pwede ba pala pa ni Adrian Del Rosario? Walang halong biro, Adrian.
Sabi ni Rudyard, galing mo daw talaga. Bang klase. Angat lang daw ako sa itsura. Body language, gestures. Hindi pwedeng pagtayo, no? Kung saan ka nakatayo, doon ka na lang. You have to move. Kaya nga, body language. Pero yung pati ba nasasalita? Pag nasalita ka, hindi pwedeng yung kamay mo lang. Kailangan pati body mo. Alam mo yun? Tapos nasalita ka, hindi pwedeng pantay ang tuhod. Hindi pwedeng pangit yung tignan. Bakit kung pantay ang tuhod, ang diretso. Kailangan isa nasa harap o nasa likod. Pag nanginginig ka, pantay ang tuhod mo, kitang-kita ho yan. Halatang-halata ho yan. Ngayon, pag ginagawa mo, nilalang, kala lang magaling ka magsalita. Hindi mo nilalang, pinapasa-nilasan mo lang yung nginig mo. Akala niyo ako, ganun. Pag hawak kayo ng mic, make sure, pag hawak kayo ng mic, very confident na paghawak. Huwag ganito. Hindi na ako narinig. Tama, hindi na marinig. Huli pa naman over, halos kayo na yung mic. Sakto lang mo ang paghawak ng mic. Pangalawa, pag humawak ng mic, huwag dalawang kamay. Isa-isa lang. Nakuha niyo ako? Para yung isang kamay, pwedeng gumalaw. Pangalawa, pag dalawang hawak ng mic, yung pag nanginginig ka, kitang-kita yan. Halata. Pag pinapasa-pasa mo, hindi nga lang, nanginginig ka lang, kaya pinapasa-pasa mo. Nakuha niyo ako? Bad mannerism. Suta pa nung sasalita ho, anong ginagawa? Kakamot. Yung mga ganito. Ito worse. Pag tinawag ka at hindi ka prepared, huwag na huwag yung gagawin ko. Bigla ka tinawag, sample tayo. Sir, anong pangalan mo? Kalimutan mo kagad pangalan mo. Archery? RJ. RJ. Diba? Parang Raymond John, no? Parang ako yun, Okay. Please welcome our speaker for tonight, RJ! Hindi prepared si RJ. Ano siya ni RJ? Huwag niyo lang gagawin yan. Ramdam ng crowd yun. Nakuha niyo ako? Tapos ito mas, pagdating sa harap, ito pa sabihin, pasensya na ho kayo. Hindi naman po talaga akong speaker ngayon eh. Hindi syempre kung crowd nandiyan dyan, dapat ka pa nandyan. Tama? Never ever tell those words. Lalo, hindi ho ako prepared, pasensya na ho kayo. Ito pa mas, ito kasi. Huwag yung gagawin yun. Public speaking is a performance. Para po itong pagsasayaw. Para po itong pagkanta. Remember, yung mga taong nagpa-perform, bago sila nag-perform, na ginagawa? Practice. Mag-rehearse. Nakuha niyo ako, ang public speaking ganun din. Not until sanay na sanay ka na, automatic na sa'yo. Minsan pa nasasalita ako, yung mga topics ko, wala pa siya sa utak ko. Hindi ko na ginawa. Kasi matagal mo nasasalita, normal na sa'yo. Pero pag bago ka, i-rehearse mo, pa-practicein mo. Nakuha niyo ako, eto pa matindi. Yung iba, may worse, nagsasalita ko, nagkakamot-kamot. Hindi niya naiintindihan yung mga laban. Tapos, yun, so yun. Huwag na huwag niyo ang gawin yun. Nakuha niyo ako, kaya nakikita mo sa sarili mo sa salamin. Okay? Ayan, importante na yun. Body language. C. Charisma. Charisma is very important. Pag sinabi ang charisma, we are in the business of selling. Correct? Selling mo ito eh. We are selling. We are selling a business, we are selling a system, we are selling products. In order for you to sell a product or a system, remember this. People must like you first. They have to like you. You have to sell yourself. Kailangan magustuhan ka nila. Hindi na magustuhan yung topic mo kung di ka nila gusto. Nakuha niya ko? So pag sinabing charisma, dapat part of your topic is very interesting. Kapag boring ang topic mo, kulang ka sa charisma. In effect, parang ganito, pag nagsalita ko kayo, aalamin mo yung interest ng crowd mo. Huwag ka balantado ng topic mo. Alam mo yung interest, kunin mo yung interest nila. Pangalawa, kailangan mumimiti ko kayo. Pag tumawa yung crowd, sabayan mo. Kahit tatawanan, ikaw naman, dire-diretso ka lang. Wala, hindi mo yung charisma. Walang charisma. Bill Clinton. Marami yung mga critics. Ano sabi? Bill Clinton, hindi mo magaling na presidente. Ang dami kapalpakan. Ang dami issues na pinagdaanan sa buhay. Hindi magaling na presidente. Pero ilang term siya nanalo as a president. Why? Makarisma. Were you able to watch speeches of Bill Clinton?
Pag-isita siya, mga crowd, tayo kinikila mo, tayo napapalapak, may pamilya. Karisma ho tawag po. Nakaya niyo ako? Tingnan yung katabi niyo, tingnan niyo. Mukha bang makarisma? Ha? Next topic, delivery. Yan. This is very important. Pag-deliver. When you say delivery, dapat master mo yung topic mo. Nangyari mo ba sa inyo yung minsan sa ka, magbarangko ka? Pero hindi mo, ay na. Ha? Hindi mo naman mo? Nangyari ba yun? Well, kasi simply because hindi mo master yung topic mo. Or hindi ka nag-practice. Kaya nagpa-practice ka. Yung first time ako masayita, alam mo kung nagagawa ko? Practice ko. Kung unang bro, kausap ko. Binabanat mo, hindi ko nahihiya. Unang kausap ko, ka nahihiya. Bakit? Kasi pinag-practice mo lang. Remember, practice makes perfect. Tama? So practice, sumunod. Yung mga tanongin ko, kayo dyan, listen! Yung mga tanongin ko, tawa-tawa, walang pakialam. Bakit? Importante yung practice. Sinunod ko, after nun, probinsya. Bakit? Sa probinsya, pag sinabi taga Manila, yung konting ano yun, taga Manila yan. Huwag kang matakot magkamali. Huwag kang matakot magkamali. You know why? Hindi naman naman alam ang kakamali ko. You know yung ba nag-represent? Supervisor, your percentage will be 15%. Paano mali? Sa harapan ng mga tao, sorry po, mali. Ano nga pala yun? Patay na. Naman ako, ituloy mo kahit mali. Bakit? Nagkamali ka na eh, kasabihin mo pa mali. Ha? Pero kasi ang pangalan eh, ang dito nila yung performance mo. Parang sayaw mo, pag sumasayaw, minsan mo alam, nang dahil mo kakamali sa mga sumasayaw. Pero ba't yung meron madali? Kasi di mo nag-concern. Pero mismo sumasayaw, ay, nagkamali siya. Pero pag wala nagkamali, ay, nawala ako. O wala, halata, nagkamali. Nakanya ko, yan. Performance mo ang pag-public speaking. Clear? Sa delivery, it is also important yung groupings. Ano yung groupings? Pag sinabi yung groupings, para mas maalala ng audience o ng listener ang topic mo, ginugroup mo yung topic mo. Ano yung ginugroup yung topic? For example, ito yung topic ko. Kung hindi ko ginawa to, yung ABCD, mas mahirap naintindihan. Pag sinabi ABCD, A, maalala mo halat, appearance. B, body language. Clear? Groupings ang tawag. Sino ba tayo nito nung alanita ba tayo last? Yung topic ko, yung aspire, perspire, inspire, naalala niyo yun? Sino ba tayo? So halos lahat. Naalala niyo yun? Nang tinapik ko yun, pag hindi ko nilabas yung susunod na aspirin, okay lang. Magandang topic, grouping sa rin yun. Pero ang catching doon is ginawa mong aspirin. Aspirin, di ba? Aspire, A-S. Networking, you have to aspire people. People should aspire. Kailangan mag-go sila. Pag may ginawa sila, they have to perspire. Hindi ka pwedeng isang ganyan, mayaman ka na. Kailangan daanan mo yung sakripisyo din ng iba. Gusto mo natin namin, pag-ilan mo yun. We have to perspire. And then after that, mayaman ka na, hindi pa tapos. Ang networking, you have to inspire. It's a never-ending cycle of success. Nag-inspire ka, they will inspire. They will aspire, they will perspire. They will perspire, they will inspire. Clear? Aspirin. Kaya pag meron kang downline, nang hihinga na, mag-aspirin ka na. Nakana ko. Liba. About groupings, naalala niyo yung cash? Yung grouping ng cash? Ano yung si cash? Para naman makalimutan ng tao. Maraming tao gusto ng cash. Pero ba ginagawa ng cash? Kasi may formula ang cash. Ano formula ang cash? Hard work. Umpisa mo sa hard work. So hindi pa lang makikita mapipicture up. Speed. Unahin mo sa hard work, explain mo. Pag sinabi mo hard work, kahit saan ka dalhin, pag tamad ka, hindi ka talaga yaman. Nakain ako, talagang simple talaga. So tunay yung katabi niyo, sabi mo sa kanya, simple talaga ang kailangan. Pero sipag alone, hard work alone, kulang work, kailangan ng speed. Pag sinabi yung speed, magkaiba yung speed sa hard work. Nag-work ka naman magaling. Bakit? Baka maunahan ka. Speed. Next is A, action. Kailangan gawin mo yung part mo. And finally, C, commitment. So, pag sinabi yung H, S, A, C, hindi ka lang kagawin nakukuha. Bakit? Kasi pabalik ka mo simula.
Saka mo binugay ngayon, magkakaroon ka ng cash. Pag ganun ang basa ngayon. That's called groupings. Maalala niyo yung topic niyo. Clear? And finally, wait, ano ba? Hindi. Delivery, important din yung good imagination. You let the audience imagine. Bakit pag nagsasita sa harap na pag sa networking, lagi ang topic niya, ako po si ganito, nag-upisa po ako sa ganito, dati ko ako ganito, ngayon ito na po ako, nilibuta ko, ganito yung nangyari. Anong sinasabi mo sa tao? Pinapa-imagine mo sila. Kaya gumana ang utak nila, mag-picture out sila. Challenge mo sila. One day, meron ka ng kotse. Ang feel mo pa may kotse ka na. So yung tao mag-imagine. The power of imagination. Tayo po tayo na. Tayo. Bitawan niyo at nahawak niyo. Bitawan niyo. Walang nahawak. Now, this is very important. Gusto ko, mag-participate po kayo. Bakit very important ang imagination? Mga tsura niyo, tumatok na talaga. Wala na. Okay. Now, ngayon nyo, pikit po kayo na. Pikit. Huwag kayo matulog. Pikit lang. Wala matulog. Okay. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale pa. Exhale. Okay. Now, I want you to participate. While everybody is closing your eyes, now imagine yourself, you're in a big room. A big room, a very dark room. Now imagine yourself looking for the door. So kakapakan mo yun until finally nahawakan ka, doorknob. So slowly, binuksan mo yung doorknob, pinopen mo yung door, and nakita mo isang room na maliwanag naman this time. So pumasok ko sa maliwanag na room. Sa gitna ng room na yun, meron ka nakitang table. Lumapit ka sa table ngayon. Nakita mo sa table, meron dalawang plato. Yung isang plato, merong bagong hiwa na green mango. Sa kaliwang plato naman, may bagong luto na bagoong. Ngayon, imagine yourself, kumuha ka ng piskinong mangga. Sige po, ako. Kunin mo. Sausaw mo sa bagong. Sausaw mo. Ngayon, tikman mo. Hindi mo. Sausaw mo lang natin. Sausaw mo. Masarap ba? Pagdasan niyo mga mata niyo. Mayroon mo bang mangga? Pero ano ang naramdaman niyo? Masarap, maglalay kayo, mangasin kayo, tama? Bakit? That is called imagination, the power of imagination. So guys, the moment na nag-deliver kayo, importante, napapa-imagine mo sa mga tao yung topic mo. Okay? Para gumana ang utak nila, para ma-recall nila. Okay ba yan? Ako. Next topic, eye contact. Eye contact is very important. Bakit? May nakita ba kayong speaker, nakatingin sa inyong side? Hindi ko rin dito, nakatingin sa isang parang isang kausap. Yung iba na, pag nagsasalita, nakatingin mo sa topic niya, hindi kailangan sa mga tao. Wala kang communication. Eye contact is very important. Ngayon, may mga tao naman na may napresentahan na ba kayo na professional, tapos sarcastic minsan, o kaya sa isang audience sa ganito, nakatingin, tumatawa lahat, hindi ka matawa. Di ba nakakawa kayo, nakalista? Ang sikreto, huwag mo siyang tingnan. Tingnan mo. Yung ibang tao naman, kahit over crowd, basta nakatingin sa kanya, wala. Ang gawin mo, tumingin ka sa loob. Nung wala, akala nakatingin ka sa mata. Sa loob, sample, tingin ako sa mga loob nyo. Akala nyo, mata tinitingnan ko. Pero yung mga loob nyo. Ngayon, pag mahaba nyo, pwede mas mahaba tingnan mo, di ba? Hindi halatangan yun. Mahaba yun, ang ganito. So, ang importante, eye contact. Bakit? Pinapakita mo sa tao na meron kang connection pag tumitingin ka. Huwag mo isang side, ikutin mo yung mata mo. Eye contact. Next. You have to feel the audience. Pag sinabi feel the audience, kailangan, pag speaker ka, alam mo, kapag yung mga tao, nakikinig pa sa'yo, baka dragging ka na. What is dragging? Dragging, hindi na sa'yo sa sabi mo. Inahatak na. Dragging na tawag doon. Guys, you have to know your audience. You have to feel them. Pag dragging na, change topic ka agad. Nakaya ba? Hanap ka lang sa topic ni Christine. O, pag may ilan to, tuloy ka sa muna. May nakita na ba rin na ito? Tingnan mo siya. Tapos sumigaw ka. Pag gumana na, nakatingin sa kanya, kaya na siya pa nag-uusap, maiisip ka lang yun. Nakaya ba? Feel
Since minsan, pinapagawa ng mga speaker, pinapatas ang kamay. Pinapaulit yung sinasabi. Sabi mo nga sa katabi mo, parang mga ganun. Ang tawag doon, may audience participation. Kasi pag ang audience, wala lang, puro salita, yung audience hindi nakikinig, wala. Minsan meron na ba sa inyo, may speaker, may salita, tawa lang ako, hindi mo nakikinig. Pero tumatawa ka? Bakit tumatawa? Kasi natawa lang natin eh. Pag tinatawa mo yung sabi, hindi mo nakikinig eh. Ha? Nakuha na ba? Natapit mo yun. You have to feel the audience. Next! Natapit mo yung imagination ah. Dito pala yun. Humor. Very important. Kasi yung mga magaling mong salita. Kasi yung mga magaling salita, lagi nagpapataw. Kasi di ba yun? Bakit? It doesn't matter kung yung topic mo sa mga audience. What is important is what they tell. Not what they learn. Minsan, magaling mong salita. Kaya boring, nakatawa, okay lang. Pero kahit hindi maganda yung topic mo, pag maganda yung bagsak mo, tumawa sila. Minsan mo, gawin yung speaker. Kasi napatawa. Yun nga lang, may mga inappropriate na jokes, especially yung mga green jokes. Sasabihin sa speaker, ito yung mga sabay ng speaker. Nagpapagawa na rin eh. Pero yun. Ngayon, nagpapagawa sila. Pero hindi mo alam, may mga audience na open. Nakuha ako? Kaya ito naman ang patawa, may mga open lahat eh. Lahat yung tumawa. Nakuha ako, na-open. Clear ba? For example, ako ang nagpasimulin nito eh. Kaya, binabawit ko eh. Naalala mo yung kwento ng tweet? Ako mo ang author ng tweet na yan eh. Kaya ginagawa ko ng iba. Ngayon, hindi ko na mapigilan. Bakit sabi sa akin, ito ang parang mga tao eh. Lalo yung ba yung tweet? Sino hindi pa nakakaroon ng tweet? O yun, hindi pa lang yung tweet. Gusto mo na yung tweet? Binago ko na yung tweet. Iba na ang tweet na yun. Kaya ito yung kwento ng tweet. Gusto mo na yan? Merong isang ibon. Binatang ibon. Ha? Mating season. Di ba mga ibon may mating season? Yan. Mating season. Binata first time. Siyempre excited. May bagong binatang ibon. Nagawa ng babaeng ibon. Sa isang puno, may nakita siya pagkaganda-ganda ng babaeng ibon. Ginag niya. Sabi niya, shh, shh, shh. Tweet! Tweet, 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 tweet. Sabi ng babaeng ibon, tweet, 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 tweet. Nauna siya. Lipagod siya, hanap ulit siya kahit. Baka wala ulit siya eh. Hanap ulit siya sa isang puno, may nakita niya naman. Mas maganda yung babaeng ibon. Ginag na kaagad, baka mauna siya. Tweet! Tweet, 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 tweet. Sabi ng babaeng ibon, tweet, 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 tweet. Tawag na, tumatak pa naman lahat, natutut na. Lahat ang pinunta niya, pero natutut na, pagod na siya. Umuwi na ng pahinga, ayaw na. Habang papahinga siya. Pagkain niya, isang pagkaganda ng babaeng ibon. Ang puti, ang sexy, big and small are all in the right places. Kompleto. Ha? Habang nakita ng babaeng ibon, napatingin sa kanya. Eye contact at dinag siya ng babaeng ibon. Sabi ng babaeng ibon, shh, shh, shh. Tweet! Tweet, tweet! Tweet, tweet! Ito yung dati, bastos. Nangyayos sa mga kayo, ha? Pagpamahin niya sa first timer. Sabi yung bastos na ito. Sabi mo lang, tweet, tweet! Tweet, tweet, tweet! Ha? Yan ang bastos, ha? Naalala ko, sabi ako ng gano'n. Pag-iibon ng mga nagbilang ako sa sarili ko, mga ito. Akala ko naman kahit yung mga ito, sabi namin yung, nangyari, ha? Kaya pulis na ako, baka mo yung open. Kaya yun, pinalitan ko ng hulon. Iba na ang tweet ko. Sabi nyo ba, tweet, tweet, tweet mo. Ang sabi nyo natin, tweet, 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 tweet mo. Ha? Bagay na. Muna pwede. Kaya ginamas na na. O, di ba? Sabi naman yun, nasa nagkaroon, di ba? So, if not,
Ayun, humor. Nag-tweet. Talaga, kahit na mag-sinipo, tweet na tayo. Mag-join na tayo. First time mag-join ko yun. Mag-sign up. And finally, impact. Yan. Forget about everything kung wala kang impact. Pag sinabi ng impact, ito yung they will feel yung topic mo. They will feel yung mga sinabi mo. Useless lahat yung sinabi ko kung wala kang impact. Paano ka ng impact? Paano bigay impact? Siguro, lahat ng sinabi ko, mastery mo, you will have impact. Nakanya ka? Paano mo to? Sa exam. May Pilipino, may math, may English, may social studies, pinasa mo lahat, bagsak ka sa isa. May kulang ka. Pag sinabi ng impact, lahat yun, perfect ka, minaster mo. Nakanya ka? I remember ako yung nagkaroon ng public speaking. Napasahin ko sa networking ako yun. Wala akong kailangan, training. Mga leaders dito, parang in-building parang gano'n. Kaya isa talaga sa topic is public speaking. Pinagbunot kami, bunot. Ako yung sa pin na yun, ako nagbunot sa public speaking. Siyempre, kahit yung mga kalaban. Bigyan naman ako nun, networking pa ako. Siyempre, dito ako magaling. Ang bunot ko rin, may topic na binigay. Bigyan ko lang ng 10 minutes. Matapos yun, sasalang ka na. Ikaw naman sasabihin ko, siyempre di. Kung ano may iisip ko na topic ko, buto na lang ako, nakakala ko ito. Yung ABC ng public speaking. So from the very start, nilalaman ko na. Yung paglakad ko, gumagalaw po ako. Hindi iba kung nasa ito, virtue mo, kuha ko na kagad. At yung last, yung kwento ko, yung nagpalala sa akin, yung impact ng kwento ko. Gusto nyo madali kwento ko? Ito yung kwento ko. And that's one thing, diba? Yung kinito ko ito before, pero yung pinakamadali bagsak sa lahat. Man war has been won. Even the first big battle was lost. Umpisa pa lang, medyo malalim na. Man war has been won. Even the first big battle was lost. English and English. December 7, 1941. Sino ang buhay na dito ng 1941? Pearl Harbor, a mighty fortress of the Americans in the entire Pacific Ocean. Thousands of American soldiers, hundreds of battleships, several aircraft carriers, a mighty fortress. But in December of 1941, it was surprise attack by the Japanese. The whole world was shocked. Thousands of Americans died during that war. And you know what? Ang kwento, during the first two battles, nanalo Axis. Tama? Badalin sa lawa, sino nanalo? Di ba yung alay? So nakakinggan, like that story, alam sabi ng emperor ng Japanese? We have just awakened a sleeping giant. At the end of the war, sino nanalo? Di ba mga alay story? Kaya pag kayo may kausap kayo, ayaw, lagi nyo isipin yun. Hindi porkit talo ko sa umpisa, talo ka kayo. Kaya pag ayaw niya, sabihin mo, you have just awakened a sleeping giant. Ha? Pag kayo mo, balik ka. Asya return. Nagawa niya ka? Pag may naman na, balik ka mo, bukong sa balikan. Nagawa niya ka? Impact is very important. Yung mga balat na, yung mga iba't ang sa balat ko, sana yung prinsipyo kung maging prinsipyo. Alam niyo na ba? Yan yung mga balat, mag-iiwan ka ng mga galing words. Sana yung prinsipyo kung maging prinsipyo. Ano ba ang prinsipyo ko? Pag-iisip mo sila. Kasi naman na, sana yung prinsipyo kung maging prinsipyo niya. Ano ba ang prinsipyo? Pag-iisip mo naman sila. Sana yung prinsipyo kung maging prinsipyo niya. Habang bata ka, habang malakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sunod ka. Hindi mo para sa'yo, ang importante, sunod ka. Mag-fail ka, okay lang yan. Huwag ka matakot mag-fail. Matakot ka na hindi sinusunod. Pag nag-fail ka, okay lang yan. Ang pinakamalit sa lahat, pag tumanda ka, saan ka susunod, yun ang pinakamalit sa lahat. Tapos nabahay ka na nakakatawa. Gusto ba mag-fail ka na ka na yung susunod, saan ka susunod, anong siya mo? Saan yung opportunity? Saan ako, ha? Yung mga ganun, hindi na enjoy ka na. Bakit?
Nagawin ka dalawa. Ang ganda na, hindi yun babalik. Hindi ko nakita. Saka naman sa kanila, mabenta ka rin siya. Ang ganda dito. At ito sa... Magaling yung bata ka pa. Dahil masasigaw ka bata, mas marami ka magagawa. Sigawan! Dahil kasi bata ka pa. Kung magtayo ka, kung magsaksit ka, tingnan niyo. Nagal mo, pag nagagalang iiwan mo, mga tao, sabog na kaagad. Impact ang tawag po doon. Nakikipagdala sila, grabe ka ng dahon sa mga ha? Pero yan, walang impact. Hindi walang impacto. Hindi walang impacto. So, impact is very important. That's the agency sa public schooling. Marami pa lang details, pero hindi general. Yung itsura mo, paano ka mag-body language is very important. Confidence mo, charisma mo. Ang charisma mo para ka lang napapakit. Kahit hindi ka cute, basta napapakit ka, mukha ka ng cute. Hindi yung sobra-sobra niya. Nakakabili mo yung itsura mo. Nakakasobra. At kayo mga bahay, hindi po ito babae kayo. Nagkarapatan na kayo mag-play. Hindi pa ko tayo tapos. Kayo mga bahay, ang kasi ninyo, maraming babae yung nagsasaksi. Past president babae. Kasi niyo, maraming isisip natin, maraming magawin sa bahay. Kaya kayo mga kababayan, itaas nyo ang pagdala ninyo. I-upgrade nyo ang market value nyo. Ano yung isang market value? Ano mga babae? Habang ikaw ay humanyaman, tumataas ang market value mo. Pag may kotse ka, ang nalagyan sa'yo, may kotse. Tama na eh. May kotse ka, nalagyan sa mga kotse ka, hindi dyan eh. May kotse yun. So yung market yung tumataas. Pag ikaw na ng bahay, umalang ka, ang nalagyan sa'yo, mawalan mo yun, dahil kami mga kalalakihan, matalim na rin kami. Wala lang mga yung kaligaw na hirap. Hahanap mo talaga namin. Namaya ko, kaya pala ikaw mo, tumataas, dumadaan ka naman. Hoy, kaya kayo mga bagay, galing mo, para maghanap kayo ng katulad mo. Yung para bagsak mo na lang talaga. Ay, malaman na ito ng kamay. Ano ba yung mga topic namin? Ladies and gentlemen, I hope to see you again. And next year, it's another new year. Sabi nila, ngayon ending year sa inyo and brighter beginning. Naniniwala ako na lahat ng mga ito ngayon, next year, galamatan kayo. Kayo ang susunod na superstar